especially po yung presensya ko po dito ngayon. Gusto ko lang po sabihin na wala pong bayad to. Nung nag-volunteers si Alden, sabi niya, walang bayad, ayoko nang may bayad, at ganyan ang pagmamahal niya sa inyo. Hello Ka-Afden fans! Nakaka-touch at nakakaiyak na naman itong ginawa ni Sir Alden mga kasombrero sa mga taga Hong Kong. Tapos kung gagawan ba ng wax figure ito si Sir Alden sa Hong Kong, ito at marami pang items mga kasombrero. So unahin ko itong ginawa ni Sir Alden. So ang kanyang pagiging OWA Global Ambassador, libre pala ito mga kasembreros. No, alam nyo, sobrang nakaka-touch talaga. Mamaya papakinggan natin itong full na speech ni Sir Alden kasi ito yung full, 8 minutes ito. So medyo mahaba ito mga kasembreros. So grabe no, nung in-approach, nag-volunteer pala siya mga kasembreros na maging OWA Global Ambassador. Alam nyo, sa mga gantong mga sa gantong mga trabaho na gagamitin ang popularity mo, gagamitin ang influence mo bilang artista, mahal dapat ang bayad dito mga kasombrero. Pero Sir Alden talagang, alam nyo, sa last part ng kanyang speech, doon talaga ako na sabi niya, sa lahat ng ito, no, si Lord ang ating parang dakilain, siya ang ating huwag natin kalimutan ang pananampalataya natin sa Panginoon, no, kasi at the end of the day ay siya ang ating dakilang tulong, no, ang ating dakilang suporta at ang Diyos, of course mga kasombrers. And yun nga, no, ang cute din dito ay parang si Ma'am PY ay yung kapatid, no, ni Sir Pat Kaunan ay yun nga, parang hindi siya makafocus minsan kasi mga tao hiyawan ng hiyawan, kasi grabe nga yung charisma ni Sir Alden sa mga tao mga kasombrers. And nag-serve pa pala siya ng mga kape dito. So late ko na ito nakita na nag-serve pala siya ng kape dito mga kasembreros at saka coffee at saka snacks, no, dito sa Hong Kong OWA mga kasembreros office, Admiral, no, something like mga kasembreros. So featured din actually ito sa HK TV News mga kasembreros, no. Grabe no, yung charity, yung servant heart talaga, yung yung pagtulong sa kapwa, ginagawa talaga niyang hindi hanap buhay, no, talagang parte na ng buhay niya na kung hindi siya nakakatulong, parang hindi kompleto yung kanyang pagkatao, yung kanyang existence at purpose sa buhay mga kasembreros. So sabi nga ng ay bihira no yung mga gantong and sabi ni Mama PY dito Kaunan ay talagang favorite niya rin si Sir Alden mga kasembreros, no, kaya nag-volunteer si Sir Alden ay talagang partida nung nag-concert si Ma'am Jonathan Viray, hindi pa maganda ang pakiramdam niya kasi masama nga ang pakiramdam niya mga kasembreros. Sorry po, may mga nagpapaputok dito. Masama pa yung pakiramdam niya, tapos wala naman pala siyang bayad dito sa OWA, nilipad niya talaga ang Hong Kong, diba? So parang yung dedication, yung gantong uri ng passion, yung gantong uri ng tawag dito ng pagkatao mga kasi talagang diamond siya, no, very rare, very seldom mga kasembreros yung gantong uri ng ugali na sikat na, pogi na, bilyonaryo pa, influential pa, ay sobrang down to earth pa rin mga kasembreros. At maliban sa pagiging down to earth niya, talagang siya no, may initiative talaga siya mga kasembreros. Hindi niya lang hinahayaan na lumapit yung opportunity, for example, or gumawa ng kawang-gawa, gumawa ng charity works, no, gumawa ng tumulong sa iba. Hindi siya ganun, no, parang siya talaga meron siyang initiative mga kasembreros na gawin ang mga bagay na gusto na, which is welfare talaga, no, at pagtulong sa kanyang mga kababayan, especially dito mga kasus, no. Isa lamang ito, no, alam natin na may mga foundations at saka tulong siyang ginagawa mga kasembreros sa ibang tao na hindi na niya binabalandra. So yun, nabanggit rin niya dito na yung pagtulong naman kasi ay hindi yan all the time na mag-expect ka ng kapalit, mag-expect ka ng return mga kasembreros. So hindi ganun, no, which is kung pa nakikita talaga sa actions niya mga kasembreros. So tama yung sinabi niya kasombrerong Raquel na every time na magsasalita si Sir Alden, talagang makikinig ka kasi very inspiring, and he really walks the talks mga kasembreros. So ayon pala dito sa may caption, no, ng HK Pinoy TV News, may Pinoy TV News pala.
Sabi na Alden Richards serves coffee and snacks to OFWs at the OWA Center in Admiral Team. Alden is the new OWA Global Ambassador. So, yun po, no, talagang heartfelt at saka tago sa puso ang mga ginagawa ni Sir Alden, mga kasambreros. So, kung kaya ay hinahangaan natin hindi lang yung kanyang kasikatan, but his character, mga kasambreros. And then ito, gagawa nga ba ng wax figure, no, si Sir Alden, mga kasambreros? Ako, syempre, gustong-gusto ko, no, kasi talagang para calf din na yung mayroon doon. So, pwede, no? I'm really expecting and rooting and believing and praying na magkakaroon din siya ng Madame Tussauds figure, mga kasambreros. Kasi nga ay parang connected siya, no? Kasi di ba yung Madame Tussauds ni Ma'am Catherine, tapos ito naman Hong Kong. So may tendency at saka possibility talaga na gagawan siya ng wax figure, mga kasambreros. Hindi man ngayon, pero alam kong darating ang panahon, mga kasambreros, no? Si Ma'am Catherine ang gagawing susi at instrumento ng Panginoon na si Sir Alden ay gagawan din ng wax figure. Kasi siya yung last, no? Kasi siya na naman ang tatanungin, mga kasambreros, kung sino yung gagawa ng wax figure. Pero syempre, sekreto lang yon, kunwari ay hindi natin hindi natin alam, mga kasambreros, no? Pero yun, mag-aabang tayo, mga kasambreros, kasi marami, no? Marami ang nag-comment din, no, kagaya ni kasombrerong Geraldine Fabillana, ni kasombrerong Ai de Vera, no, ay parang nag-expect din sila at parang nag-insinuate ba or humihiling, no, na gawa ng wax figure, mga kasambreros, si Phenomenal Box Office Cinema King. Sabi dito ay saan may wax figure si Alden na naman next kay Kat, kasi bagay siya magkaroon si Catherine si Alden. Oh, tama. That's according kay kasombrerong Geraldine Fabillan, no? So maraming salamat. And sabi nito ni AI de Vera, no, ni kasombrerong AI, mga kasambreros, o ni AI de Vera, ay malay ba natin pag ma-figured na talaga ang wax ni Kath, baka i-push na si Tisoy niya na ma-wax figure. Ang dami kasi ang tinitake sa mga achievement niya simula naging artista siya, at evaluate nila kasi may criteria naman yan. That's the time titimbangin na nila kung pwede na siya ma-wax. So tama, no? Good point talaga ito, no, kay Sir Al or Ai de Vera, no? Correct na pronunciation po ha ng name niyo po, no, kasombrerong Al de Vera or Ai de Vera, no? So yun, talagang we're expecting and hoping na ma-push din ito. So kung hindi man ngayon, next year or next year, so basta mapapush siya, mga kasambreros, in God's perfect time. Tapos Sir Laysam at Sir Alden ay more foods, no, yung kanya sa Instagram story ni Laysam, mga kasambreros, ay marami silang foods na pinost dito, mga kasambreros, no, sa kanilang pagkain doon. And merong isa doon, parang kung hindi ako nagkakamali, parang mapagong na maliit, something like that, mga kasambreros. Tapos of course, no, parang itong pinuntahan ni Laysa, parang siguro mga exotic foods yung iba. Tapos may pinost din dito, no, si Laysa, na nakatalikod silang tatlo, tapos parang lalakad yata sa highway. Kung hindi ako nagkakamali ay ito yung parang hindi ko alam kung doon sila sa sa mismong pinagshootingan, no, ng Hello Love Goodbye, mga kasambreros. Hindi ako sure dito, pero yun, kahit na magkaganon, kung hindi man tayo sure, ay alam natin na mabalik lang alaala ng Kath din dito sa Hello Love Hello Love Goodbye, mga kasambreros, dahil nga sa pagiging grabe, no. So kung nag-volunteer pala si Sir Alden at saka alam niyang sa Hong Kong, ito talagang related, no, connected din sa Hello Love Goodbye sa Madame Tussauds, mga kasambreros, ni Sir Alden sa Hong Kong, ni Ma'am Catherine, no, nasa Hong Kong din connected, mga kasambreros. So kumaga pa relate na lang, mga kasambreros, no, ng information at saka connection, mga kasambreros. So si Mama Ten ay nahuhuli, tapos dito sa picture nila ay nauuna si Laysam at saka si Alden na pareho nakasombrero. So medyo mabagal. So siguro sabi ni Mama Ten, antayin nyo
Sabi naman ni Sir Alden, bilisan mo kasi. Ginawan talaga ng kwento, no? Pero joke lang yan mga kasambreros. And then ito, last item natin ito mga kasambreros. Nag-post, no, yung white flower ni Sir Alden mga kasambreros. Ng panibagong picture ni Sir Alden, no? Para naman ito sa 11/11 nila. Bukas na, no? Nilang promo mga kasambreros. Dito ng wonderful style looking for a thoughtful Christmas gift. Give the gift were made with 100% pure essential oils for that soothing relief from headaches, dizziness, stress, and shoulder pain. Perfectly sized to fit in your bag, pocket, and stocking. It's a gift that keeps on giving comfort wherever you go. Don't miss out on our 11/11 deals and make sure you're always ready this holiday season. Shop now. So tapos may picture dito ni Tisoy mga kasambreros, no? Na may hawak nga siya ng white flower mga kasambreros. So siguro si Sir Alden doon ay may dala siyang white flower, no? Sa Hong Kong mga kasambreros. Kasi nga may sakit si Pops Alden. Pero ngayon parang nagre-recover na naman siya ng kanyang katawan mga kasambreros. So sabi dito ay relief fits perfectly under the Christmas tree. Grab the perfect gift this 11/11. So tomorrow yan mga kasambreros, available sa Lazada at Shopee. So yun po, tapos may picture ni Soy Tino na naka navy blue or dark blue siya mga kasambreros. So yun po nun. So yan lang actually sa ating captain item. So by the way, ipi-play ko itong full na speech ni Sir Alden kasama si Ma'am PY na kapatid ni Ma'am Patrick, ni Sir Patrick mga kasambreros, no? Tapos 8 minutes ito, tapos para mas appreciate po natin mga kasambreros. So sana po ay pakinggan po natin ang Word of God after nun na ma-play natin mga kasambreros. Tapos ngayon po ay November 10, 2025, Monday na po. No, blessed Monday po sa bawat isa, and sana po ay pakinggan po natin ang Word of God after ng full speech ni Sir Alden. Especially po yung presensya ko po dito ngayon. Gusto ko lang po sabihin na wala akong bayad to. Nung nag-volunteers si Alden, sabi niya, walang bayad, ayoko nang may bayad, at ganyan yung pagmamahal niya sa inyo. Ang pinakabagong OWA Ambassador, mga kababayan, isang kaibigan ko po talaga, at talagang mahal na mahal ko, ladies and gentlemen, Mr. Alden Richard! Hello po! Hello sa mga kababayan po natin na nandito ngayong tanghali. Una po sa lahat, syempre, gusto ko po magpasalamat sa opportunity na binigay sa akin ni Admin PY. Of course, nagsimula naman po lahat ng to nung ginawa po namin yung pelikula namin na sunod po namin dito sa Hong Kong, which is Hello Love Goodbye. Kumbaga, parang mas, of course, aware naman po ako, hindi naman po lingid sa aking kaalaman kung ano yung mga ginagawang sakripisyo at paghihirap. At yun ang para mabigyan ng magandang buhay yung mga pamilya nila sa Pilipinas na ginagawa po ng mga kababayan nating OFW. But since nagawa ko po yung pelikula, parang mas lumalim po yung pagmamahal ko sa mga OFW po nating kababayan. Kasi number one po, hindi naman po talaga madali na lumayo sa ating mga mahal sa buhay para magtrabaho, para kumita ng pera, mabigyan sila ng magandang buhay. At hindi rin po biro na kung ano po yung mga kailangan ng ating mga kababayang malayo sa atin sa Pilipinas. Yung kagaya nga po ng sinasabi ni Admin kanina, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po ang OWA, nandito po kami. Gusto po namin kayong bigyan pansin. Gusto po namin malaman nyo na kampi nyo po kami sa lahat po ng mga suliranin at pagsubok na nararanasan po ninyo. And of course, ako po bilang isang public figure, and of course, kung ano man po yung narating ko naman sa
sa profession ko ngayon, I owe it to you guys. Siyempre sa mga tao po na naniniwala at sumusuporta sa akin. So right now po, I'm using that platform to give back para matulungan ko rin po kayo sa inyong mga pangangailangan. At siyempre ngayon po na I'm given the platform by our admin, I will do the most I can because the past 15 years of my career has been so good. Nabago po nito yung buhay ko, but I really do believe na kaya po ako nalagay sa position ko ngayon is alam ni Lord na ibabalik ko po yun sa mga taong nangangailangan, which is isa po yun sa mga mission ko sa habang nandito pa po ako sa industriya namin. May mga institution po at may mga tao po na kumakalinga at handang tumulong para sa inyong lahat. Dahil syempre kahit pa paano, despite of everything that's happening in our country right now, kailangan yung paggawa ng mabuti, hindi tayo napapagod gawin yan. Diba? Ang paggawa ng mabuti, wala naman kapalit. Ang paggawa ng mabuti, hindi naman lagi, hindi naman kinakailangan lagi sa material na bagay. Especially po yung presensya ko po dito ngayon, gusto ko lang po sabihin na wala akong bayad to. Wala po akong hinihing monetary in return. It's just my way of giving back po sa mga kababayan natin. And I guess that's what really matters. At dito naman sa buhay natin, hindi naman tayo nanghihingi ng puntos sa mga tao sa paligid natin. Nanghihingi tayo ng puntos kay Lord. And I guess that's what really matters. So with this platform and with this opportunity that I have with OWA, syempre habang nandito si admin natin, matali ko po kasi talagang kaibigan si TY, matagal ko na family friend ever since. And I'm pero syempre alam ko po yung buhay natin dito, especially yung mga kababayan natin, pagising sa umaga, trabaho, sa hindi pa po sa inyo, works, multiple jobs, and ramdam ko po yung hirap. Not because of anything else, but because I felt it while doing the film. And then, siguro ito na nga po yung opportunity ko para masabi ko na dahil po nagkaroon ng maraming achievements yung pelikula namin, not only in the Philippines, but globally, dahil po sa inyo. And the reason I'm here is para maibigay yung pasalamat at give back to you guys. Kung ano po yung blessing na nagawa niyo sa akin. So maraming salamat. Yun, sobrang excited lang po ako on what's ahead for this campaign that I'll be having with you guys. Above all else, yung pananampalataya po natin kay Lord, sana yun huwag natin ikalimutan. Dahil yun siya lang naman po ang kakampi natin towards the end. And of course, yung mga taong nagmamahal sa atin. And yun po, sana with all of this, sama-sama tayo. Siyempre, maka-encourage tayo ng iba pa natin mga kababayan OFWs to be part of the movement and to be part of the programs of OWA. So, papasalamat po ako ulit. Of course, to OWA, to everyone who's here. And ulit po, I am very glad to be here and to be part of OWA as your new ambassador for Medbay. Maraming salamat. Grabe. Hindi naman kayo ganyan normal. Pero hindi naman normal na araw. Hindi lamang pala siya pogi. Ito matagal ko nang alam. Napakabuti ng puso. Nung nag-volunteers si Alvin, sabi niya, syempre sabi ko pogi. Okay na. Sabi niya, walang bayad. Ayoko nang may bayad. At ganyan yung pagmamahal niya sa inyo. So, ang masasabi... Iba talaga, no? Alam nyo, maraming nangyayari sa ating bayan ngayon. Tama? Focus tayo sa serbisyo,
Focus tayo sa serbisyo na hindi nag-expect ng kapalit. Tunay na serbisyo na may puso. Mahirap siya, pero dapat gawin. Para sa Pilipino, para sa Pilipinas, para sa ating mga OFWs. Kaya, palakpakan natin ang pinakabagong OWA Ambassador! Sabi ko nga, ang darling ng Hong Kong. Kung gusto ko lang din ng lalaki, kinikilig na ako ngayon. Kasi kinakiligin na rin ako. O ngayon naman, mag-group photo tayo. Saan kayo? Teka muna. Saan kayo? Dito yung ating mga camera people, mga media dito sa stage. Tumupo tayo ni na Alden dito. Kayo, huwag muna yung camera. Magpipicture muna tayo lahat sama-sama. Okay? At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasamireros ha. At saka the best po ito. Kasi ang title natin ay sobra talaga. Actually, kulang to, no? Dapat sobra talaga. So, ganun mga kasamireros. Ang ating pong verse ay Ephesians chapter 3, verses 20-21. Now to Him, to our Lord Jesus Christ, who is able to do exceedingly, sobra, abundantly, grabe, sobra sa sagana, above all that we ask or think, according to the power that works in us. To Him, to God, be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. So napakaganda po ito mga kasamaras. Sometimes nauubusan tayo ng pasensya, nauubusan tayo ng pera, nauubusan tayo ng forgiveness, nauubusan tayo ng awa, nauubusan tayo ng pag-ibig, nauubusan tayo ng pag-asa, nauubusan tayo ng pananampalataya, nauubusan tayo ng kahit anuman mga kasamaran sa ating buhay because we're just human beings. Kapag hindi kasi tayo nauubusan, hindi natin ma-recognize at hindi tayo lalapit sa Panginoon, no? May mga taong gano'n lalapit lang sa Panginoon kapag may kailangan, pero hindi dapat gano'n mga kasambreros. So we feel empty, no? In times, in seasons, in moments mga kasambreros, we feel empty, we feel dry, we feel drained, we feel exhausted, no? We feel tired, physically, emotionally, financially, socially, mentally, no? Sa lahat ng aspeto ng ating buhay mga kasambreros, talagang marami tayong moments na parang nakapagod magtrabaho, parang ayaw mo gumising, nandupay-pay ka na, tapos sa trabaho wala na titira sa sahod ko, parang sakto lang pambayad sa mga bills and so on. So, ang Diyos natin ay ang sobra-sobra na source, sobra-sobra na pinagkukunan, source limitless, kumbaga pa, unlimited yung kanyang source mga kasambreros because that's who He is, no? Diyos siya, kung kaya unlimited, limitless, endless mga kasambreros ang meron siya. Ito yung nagpapatunay na tayo po ay tao, Diyos siya because we are limited and He's unlimited. We are nag-e-end tayo, may limit tayo mga kasos, pero ang Diyos natin ay limitless, no, boundless, endless, no, matchless mga kasambreros. So, yun yung setup, yun yung setting mga kasambreros so that tayo mga tao ay magdepende na magtiwala sa Kanya. Kasi imagine niyo kung hindi nauubos ang ating pag-ibig, hindi nauubos ang ating pag-asa, hindi nauubos yung ating lakas, no? Hindi nauubos yung ating pagpapatawad. So, nagiging immortal na tayo mga kasambreros. So, hindi na tayo mortal being. So, baka hindi na tayo dumepende sa Panginoon, hindi na tayo lalapit sa Kanya, pagtitiwalaan na lang natin yung ating sarili because kaya natin. Okay? So, hindi na, nawawala na yung sense of mortality ng tao kapag didepende na lang tayo sa ating mga sarili, sa ating karunungan, sa ating utak, no, sa ating skills, sa ating lakas, and so on. So, hindi po yon design ng Panginoon sa atin mga kasambreros. And we will have no closer and more intimate relationship sa Panginoon kasi hindi na tayo magkukonsulta sa Kanya, hindi tayo hingi sa Kanya, hindi tayo manalangin sa Kanya, hindi na tayo dudulog sa Kanya kasi nga kaya natin ating sarili, no? But no, ang disenyo sa atin ay we have to fill our cup mga kasambreros ng pag-ibig, patience, no? Talagang
Kapag ang pasensya talaga ang pinag-uusapan ay madaling nauubos, mga kasembreros. But our God God has unlimited source, mga kasembreros, or supplies of patience. That is why every time we feel empty of patience, of forgiveness, Lord, parang hirap magpatawad ngayon. Sobrang galit na galit ako, sobrang sinaktan ako, sobrang inapi ako, no? Ganon, mga kasembreros, no? Maraming times, may mga times na ganon na sobrang nakakapighati, nakakainis, no? Nakakapuot, nakakagalit kasi nga ito yung ginawa sa'yo, ito yung ginawa sa'yo. So, talagang hirap magpatawad, and it takes time, no? Sometimes, it takes time, mga kasembreros, ang pagpapatawad. But as long as God is concerned, and as long as Jesus Christ is concerned, mga kasembreros, sa pinatawad tayo sa krus ng Kalbaryo, nung times na hindi tayo deserving, nung times na tayo po ay basahan, trapo tayo, nung times na wala na nagmamahal sa atin kundi ang Diyos, ay nagpapako ang Panginoong Jesus, mga kasembreros, sa krus, so that we will have forgiveness and access to our God the Father. So this verse from the Bible, found in Ephesians 3:20 and 21, beautifully capture the awe-inspiring power and limitless capacity of God. So limitless, no? Wala siyang katapusan, mga kasembreros. It reminds us that God's abilities far exceed our human understanding and imagination. How often do we limit our prayers and expectations, failing to fully grasp the magnitude of what God can accomplish in our lives? So, minsan tayo lang yung naglilimit eh. Lord, kaya mo kaya to? Lord, kaya mo kaya to? Hindi ko pa yung measurement natin ay human standard lang. Paano measure lang siya ng tao, mga kasembreros. But God ay limitless, no? Hindi siya, hindi applicable, hindi kayang i-evaluate, mga kasembreros, ng kahit na sino mga professors o sino mga matalinong tao sa mundong ito, scientist ka man, doktor ka man, teacher ka man, no, engineer ka man, so kahit presidente ka man, no, wala mga kasembreros, because He is God. When we meditate on the truth of this verse, it prompts us to reconsider the limitations we place on God in our prayers and in our lives. Are we understanding, or are we underestimating God's ability to work miracles, provide for our needs, and fulfill our deepest desires? We are invited to surrender our doubts and fears and approach God with boldness and expectancy by acknowledging and trusting in His limitless power and capability. So ganito, tayo kapag humingi tayo, di ba, minsan may mga request tayo, Lord, request ko ganito, Lord, sana ganito, Lord, nawa ay ganito. May mga times na hindi dinidinig ng Panginoon, di ba? Minsan sobrang tagal, minsan hindi talaga, kasi alam ng Diyos na yun ay kabubuti natin. Let's say hindi niya tinupad ang ating pangarap, but He has better, no? He has something better sa atin na ibibigay. Kunwari na-off ka sa trabaho, may ibibigay siya sa iyo na better. Kung pa mas maganda, mas mabuti at mas advantage sa iyo at sa iyong family. So may mga times na, but Lord, sobrang tagal, no? Bakit hindi, no? Lord is teaching us patience naman, mga kasembreros, kapag ganon. May mga times na sila Sarah, sila Abraham, sila Joseph, no? Ang tagal ng kanilang inantay, mga kasembreros, bago nila nakamtan ang pangako ng Panginoon. But the thing is, tinupad ng Panginoon, mga kasembreros, no? He was just teaching patience sa atin, mga kasembreros, no? Kung tatagalan ko ba yung pangako ko sa Kanya, yung pangarap niya na ito pa rin, ay maglilingkod pa rin siya, no? Ganon, mga kasembreros, no? But in the end, no, kapag tayo po ay nanatili, kapag tayo po ay naging faithful sa Kanya hanggang dulo, ay makita natin yung mas lalo natin ma-appreciate at glorify, no? Dakilain ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, because of who He is, because He can do amazing and He can do all things, mga kasembreros. Paul concludes a profound prayer in these particular verses, emphasizing God's boundless power and glory. So, wala talagang limit, kung pa yung dimension ng universe ay parang gano'n, no? More than pa, mga kasembreros, kasi ang universe talagang masabi boundless, no? Saan kaya ang katapusan ng mundo? Saan kaya ang katapusan ng galaxy, ng universe, ng kalawakan, and so on, no? So parang wala kang maitang katapusan niya, mga kasembreros, na saan ba yung haligi nito, no? Wala. But God Himself, no, talagang is amazing. This
This doxology serves as a powerful reminder of the divine attributes we often overlook in our daily lives or struggles and triumphs as well, mga kasambreros. So kaya napakahalaga na yung Proverbs 3:20 to 21, mga kasambreros, ay isabuhay natin, no? Parati nating remind na God is able, He can do all things, He has exceedingly, He has abundance, He has exceeding power, He is limitless, and so on, no? Boundless pang ating Panginoon. So kung kaya marami tayo, kung minsan talagang tinetest yung ating patience at ang ating pananampalataya talaga sa Panginoon. It's fine, no? Kasi mga apostles na talagang grabe yung test sa kanila, no? Talagang ibang level yung pinagdaanan ng Apostol Pablo, ng mga apostoles, mga kasembreros, in order na i-share ang gospel at ipaglaban na nakita namin si Jesus, no? Kasi yun ang naging rason, no? Hindi nila pinagdadakip ang mga apostoles for them to deny na hindi nila nakita ang Kristo, no? Hindi nila nakasama ang Kristo. They fought a good fight of faith, mga kasembreros, na ipinaglaban ang kanilang pananampalataya hanggang sa atin. Madali lang actually, no, sa atin ang madaling laban, mga kasembreros, ng pananampalataya. And sa ibang mga bansa nga, no, sa China, talaga may mga underground pa sila doon kasi bawal doon ng kasi komunista ang China. Kahapon may napanood akong video na may mga pastor, no, may mga Christian churches na nasa underground sila kasi nga bawal, tapos pinaghuhuli, mga kasembreros, no? And even sa ibang mga bansa, no, sa Nigeria, pinaghuhuli, mga kasembreros. So because they don't believe in the Lord Jesus Christ. But let's continue praying sa ating mga kapatiran sa buong bansa at buong mundo, mga kasembreros, na nakakaranas ng persecutions, kagaya ng mga persecutions na nangyari sa apostoles during the time of the Lord Jesus Christ, mga kasembreros. And God will be with them, no, their protection, they will be protected, they will be safety, and they will be delivered from the enemies and yung mga nagpe-persecute sa kanila, mga kasembreros. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, exceeding abundance, mga kasembreros, ng ating Panginoon na nagmumula sa ating Diyos. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.